Mga kaigi, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Bakit dapat nating mahalin ang ating mga ina? So happy birthday po Mama Mary, dahil sa kaarawan po ngayon ni Mama Mary ay pagninilayan po natin kung bakit nga ba dapat nating mahalin ang ating mga ina. Mula po ito sa napakagandang pagninilay ni Father Joel Jumarsus Gatos. Pakinggan mo natin. Tanong ko po sa inyo, kayo mga may asawa, sa tingin nyo, sinong mas nagmamahal sa iyo? Nanay mo o yung asawa mo? Sino po? Who love you most? Your mother or your partner? Ha? Yung totoo po, wag po kayong mahiya. Mother. Ito po yung susunod na tanong ko. Sa tingin mo, sinong mas mahal mo? Nanay mo o yung asawa mo? Halimbawa, imagine niyo po ito. Nakasakay po kayo sa bangka o sa barko. Bigla, lumulubog po. Naka-life vest ka, isa na lang life vest mo. Nakita mo yung nanay mo at saka yung asawa mo. Sinong sasagitin mo? Sinong tutulungan mo? Sinong bibigyan mo ng life vest? Nanay mo o asawa mo? Sino po? Nanay. O bakit nag-asawa pa kayo? Pero hindi po ba katotohanan yan? That your mother will love you more than your husband or wife. Mas mahal ka ng nanay mo. Totoo naman po na mas mahal ka ng nanay mo kasi yung ina, iisa lang po ang ina natin, iisa lang po ang nanay natin. Kaya habang buhay pa po siya, mahalin po natin. Huwag po nating hayaan na kung kailan wala na, saka lang natin tayo magpapakita ng pagmamalasakit. So habang buhay pa po ang mga magulang natin, lalo ng nanay natin, ipakita na po natin ang ating pagmamahal, lalo na po sa mga nanay na may katandaan na. Sana alagaan po natin sila kapag sila po ay nagkakasakit. Kesa sa asawa mo. Amen? Kahit na ano pang pinangako ng asawa mo na nililigawan ka, pinangako niya, ibibigay niya ang bundok, ang dagat, ang buwan, kahit na nangako siya, kayong dalawa forever and ever, alam natin yan sa puso natin. Walang ibang magmamahal sa iyo bandang huli kung hindi ang iyong ina. Amen? So, iba pa rin po yung pagmamahal ng ina na hindi pwedeng matumbasan ng anumang bagay, ng anumang material na bagay, kasi dalisay po ang pagmamahal ng isang ina. Also, remember this. Your mother will love you more than your friends. Kahit na palagay yung loob mo sa mga kabarkada mo, kahit na araw-araw kayo nagiinuman, kahit na binuksan mo na lahat sa kanila, alam nila ang sikreto ng buhay mo. Pag sobrang bigat na ng problema mo, sinong tatakbuhan mo? Sinong nandyan makikinig sa'yo? So, totoo naman po yun na kumpara sa mga kaibigan natin, mas deserving pong makinig ang ating mga nanay kapag nasa sitwasyon tayo na hindi maganda. Iba pa rin po ang pagmamahal ng isang ina. Hindi ka iiwan kung hindi ang nanay mo. Mas mahal ka ng nanay mo kaysa sa mga kaibigan at kabarkada mo. Amen? And lastly, remember this. Our mothers will love us more than they love themselves. Mas mahal ka ng ina mo kaysa sa pagmamahal nila sa kanilang sarili. Totoo naman po, dahil tayo po ay karugtong ng buhay ng ating ina. So grabing hirap at sakripisyo ang pinagdaanan ng ating ina nang isnilang tayo. Kaya iba pa rin po talaga ang pagmamahal ng isang ina. Kaya nga, isusubo na lang nila, ibibigay pa sa iyo. Totoo naman po yun. Pag wala kang pera, nakapalan nila ang mukha nila para So, totoo naman po yun na kapag nagigipit po tayo, kalimbawa kapag wala tayong pang-tuition, kapag wala tayong makain, kinakapalan po ng ating mga ina para makapag-utang sa iba. So, gumagawa po sila ng paraan para masecure na hindi po tayo magugutom at makapag-aaral po tayo. Utang para makapagbigay lang sa iyo ng pera. Kaya nga masasabi natin na ang pagmamahal ng isang ina, sinasalamin ang pagmamahal ng Diyos. Remember that. If you want to experience the love of God, stay with your mother. So, napakaganda po ng sabi ni Father Joel na ang pagmamahal ng ina ay sumasalamin
sa pagmamahal ng Diyos. Do you want to feel God's love? Then be with your mothers. Because a mother's love reflects God's love. Amen? At anong klaseng pagmamahal ang meron ang Diyos at ang isang ina? It is an unconditional love. At anong ibig sabihin ng unconditional love? Nagmamahal na walang dahilan. So napakadalisay po ng pagmamahal ng ating ina at ating Diyos. Nagmamahal na walang dahilan, nagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Yan yung narinig natin dito sa pangalawang pagbasa. Galing sa sulat ni San Pedro. See, he said that Christ suffered for sinners, the righteous for the sake of the unrighteous, so that Jesus can lead us to God. Makasalanan, niligtas. Makasalanan dapat pinaparusahan. Hindi po ba? Pero bakit kayang iligtas ng walang kasalanan ang makasalanan? So dito po masasalawin po natin kung gaano kadalisay ang pag-ibig sa atin na Jesus dahil isinilang po siyang walang kasalanan pero inialay niya ang kanyang buhay para tubusin ang mga kagaya po natin na isang makasalanan. Bakit ang mabuti, kaya niyang ialay ang sarili niya sa mga hindi naging mabuti? Alam natin ang sagot dyan. Ito ay dahil sa pagmamahal ng Diyos. Kaya nga po walang dahilan ang kanyang pagmamahal. Kaya nga po ang pagmamahal ng Diyos ay dalisay at wagas at dakila po. Nagmamahal lang siya. Tingnan niyo po ang pagmamahal ng mga ina sa atin. Bago ka pa isinilang, bago ka pa nilabas, mahal ka na ng iyong ina. Amen? Hindi. Totoo naman po yun na grabe po ang pagmamahal sa atin ng ina. Hindi ka pa man nakita Hindi ka pa man nakilala. Hindi ka pa man nakausap. Pero habang nandun ka sa sinapupunan niya, in love na siya sa iyo. Mahal na mahal ka na niya. Kaya kung minsan po, pag nag-i-interview din ako na may kakasal na, tinatanong ko din ito. Kaya kung magkakaanak kayo, at pagkatapos yung inyong anak, sasabihin, bakla ako, tomboy ako, mamahalin mo pa ba yung anak mo? Kung yung iyong magiging anak, special, hindi. So napaka ganda po ng sinasabi po ni Father na kapag magiging magulang tayo, dapat magkaroon tayo ng pantay na trato sa ating mga anak. Kung bakla man yan, tumboy o special child, dapat mahalin natin yan dalisay. Normal. Ano magiging reaction? Alam niyo po kung ano sagot. Father, kahit ano pa siya, kahit sino pa siya, kahit na ano pang gawin niya, mahal ko siya. Yun yung tunay na pagmamahal. Mahal